Hello po, good afternoon sa inyong lahat. Welcome back to the channel. In this video, pag-usapan po natin itong umuusad na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at kapansin-pansin. Naku po naman, si Win Gatchalian parang naging palamuti lang, dekorasyon lang doon sa mataas na lamesa. Si Cheese lang ang salita ng salita at nagpe-preside at nagde-decide. No? Samantalang si Win Gatchalian para lang siyang estatwang naka-display doon at kunwari nagbibisi-bisihan, kunyari may binabasang ganon, tapos hawak ng ballpen, kunyari nagbibisi-bisihan po, wala po siyang gamit doon, wala siyang silbi. Sa madalit sabi, kung ako sa kanya, bumaba na lang siya doon sa mababang lamesa dahil nakakahiya. Anong gamit niya ron? Wala po siyang gamit. Kung ako sa kanya, no? Aalis na ako ron. Hindi naman siya talaga magpipreside at hindi rin siya magde-decide. So, wala nga siyang sinasabi ron. Di ba? Di ba nakakahiya lang para sa kanya? Ako nahihiya para sa kanya Mas magandang umalis na lang siya doon, no? Kasi kung siya rin ang magpipreside, hindi niya kaya. Kagaya kanina, yung mga desisyon na ginawa ni Chis Escudero, may mga maraming requests and questions na nadesisyonan agad ni Escudero na kung siya ang magpipreside, nako, sasabog po ang impeachment trial. So, nag-opening statement na nga si Luis Tro, ang prosecution, at nag-opening statement din ang respondents. Dito po sa opening statement ng prosecution, led by Luis Tro, parang may kasama talagang drama yung kanilang opening statement at may propaganda. Doon lang po. Nandoon lang po yung mga akusasyon nila. Still, wala po silang pinipresent na ebidensya. At sinupalpal po noong opening statement na ng respondents. Led by anong pangalan? Attorney Sheila Season ba yun? No? Napakagaling, diretso kong mag-English, at tinukoy mismo ang prosecution na ang ginawa nila sa House of Representatives, yung impeachment proceedings doon, ay abuse of power. At ito'y ikalawa na nga na abuse of power pa rin ang ginawa nila. Noong unang impeachment, talaga namang abuse of power ang ginawa nila dahil noong inilatag ito sa Supreme Court, dinesisyonan ng Supreme Court na unconstitutional. Yan ang pruweba na nag-abuso sila ng kanilang kapangyarihan diyan sa House of Representatives. Nag-file sila ng motion for reconsideration, dininay din po kumbaga lahat ng Supreme Court Justice pumabor na di-deny ang motion for reconsideration. So, hindi po nagsasabi ng kasinungalingan ang respondents. Talagang power o abuse of power ang ginawa nila. Batay yan sa Supreme Court. At eto na naman, abuse of power, itong pangalawang impeachment, abuse of power na naman ang ginawa nila. In fact, nagkakandak sila ng fishing expedition doon sa House of Representatives sa ikalawang impeachment nga. In fact, hindi lang ang respondents, ang defense ang nagsabi niyan. Hindi lang si Attorney Season ang nagsabi niyan. Rufus Rodriguez, sinabi niya, kapwa nila congressman doon sa impeachment proceedings sa House of Representatives. Sinabi ni Rufus, this is a fishing expedition. So, hindi lang po ang respondents ang nagsasabi niyan. At nung nagtuloy-tuloy, tumayo si Jokno. Kala ko naman kung anong gagawin. At kala ko naman talagang, kumbaga, pwede mong katakutan. So, palpal din po kay Attorney Season. Dahil ni-raise niya
Parang umaangal siya, umaapila siya na bakit itong defense panay ang tanong sa prosecution. Hindi po pwede yun. Bawal po yun, sabi ni Jokno. Nung nag-response, can I response? Sabi ni Attorney Season, for your information, hindi namin tinatanong ang prosecution. The presiding officer pa rin ang tinatanong. Kasi nababanggit ni Attorney Season ang prosecution. Akala ni Jokno, siya yung tinatanong. Hindi. Yan po ang kitang-kita ng mga abogado at mga estudyante ng mga law na parang siyang tanga. Para siyang tanga. Biruin mo ba naman aangal ka. Bakit tanong sa amin? Hindi po siya tinatanong. Doon siya naging tanga. Opo. Kung talagang tatalasan ninyo, naging tanga po siya doon. Oo, pagtatawanan siya ng mga abogado, kahit mga estudyante. Tanga, hindi ikaw ang tinatanong. Ang presiding officer pa rin ang tinatanong ng defense. Ganun po, nag-display ng katangahan si Jokno. At tumayo nga si Senator Judge Alan Peter Cayetano na hinihiling na maka-attend si Marcoleta, o nga pala, inaresto kanina, sumuko si Senator Marcoleta at si Jinggoy Estrada na maka-attend, no? At yung karapatan nilang bumoto, makapagsalita, makapagtanong bilang senator judge, nandun pa rin. Pwede pang pagdebatehan, debatable pa rin po yan. Kaya lang parang hindi na isinusulong. Kasi si Jinggoy ay ano na siya, anong tawag nito, suspended, no? Maliban kay Marcoleta, ngayon pa lang hindi pa suspended, pero meron ngang nakasulat sa rules sa ating batas na ang pagiging suspended ng isang senator ay doon lang sa legislative function. Iba po ang impeachment trial. Magkaiba po yan sa legislative function. So, pwedeng ipagdebatihan yan na mapayagan siya, si Jinggoy, na maka-attend, ganun din si Marcoleta, sa impeachment court, sa impeachment trial, at makapag-raise ng tanong, makapag-boto. Karapatan po yan ng isang senator judges na makaboto according to the law. Debatable kasi yan nakalagay din sa sa batas. So dito naman kay Erwin Tulfo naman, dahil nga may mga pinagtatalunan ang mga senator judges. Ang sabi ni Senator Tulfo, Erwin Tulfo, ang sabi ba naman yung mga pinagtatalunan na ganyan, kung pwede sa executive session na lang natin pag naging tanga rin si Erwin Tulfo doon. Impeachment trial. Hindi po pwede sa executive session para maging bukas sa public. Dapat doon sa impeachment court lahat pag-uusapan. Walang executive session dyan. Maliban sa ICC, yung korte ng ICC, doon may executive session. Pwede. Dito po sa korte, walang ganyan. No, Erwin Tulfo. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit hindi na lang gayahin si Lito Lapid, ganun lang. Tumatayo pa, nagsasalita pa, napapahiya tuloy. Paano ba naman, kailangan din po kasi ng dito, ng public court ba yun? Kailangan masubaybayan, makita lahat ng detalye ng publiko. Kailangan po. Kung executive session, ano makikita ng publiko dyan? So wala, di ba? Kaya so palpal siya ni Chis Escudero na hindi pwede yung naiisip mo na yan. At diyan nga sa
opening statement ng respondent, sinabi din na hindi pwedeng pilitin si Vice President Sara Duterte na umattend. At yan ay pinapayagan po ng rules of the impeachment. So, dapat hindi na yan pinagtatalunan. Pero, bakit nila nire-raise? At sumagot pa rito, nagsalita pa rito si Bongbong Marcos. No? So, kung ako akusado, dapat a-attend ako. Sinupalpal tuloy siya ni Guanzon. Nung may inaakusahan ka, may kaso ka sa COMELEC, umattend ka ba? Hindi naman, abogado mo lang din umattend akusado ka ron di ba? Salita tayo ng salita na wala siyang kinakampihan diyan sa impeachment, hindi siya nakikialam diyan. Iba naman yung nakikita natin sa sinasabi, no? At dito nga sa pagpepresenta na ng ebidensya, ang uunahin daw ng prosecutor itong grave coercion. Sa aking palagay naman, madali lang po yan ipapakita lang nila yung video, no? Minura pa ni BP Sara pag ako pinatay nyo at namatay na ako, nag-utos na ako napatayin kayong tatlo. Papakita niya lang yun. So, hindi gaano mapapahiya. Pero, pag dito na sa SALN, sa unexplained wealth, kasi sa SALN, meron na pong desisyon ang Supreme Court. Ito lang, 2023 lang po, na walang magiging liability ang isang government official kung nagkamali, mayroong hindi siya nailagay na pag-aari sa kanyang SALN. Kung nagkamali, bibigyan pa siya ng 30 days na maisaayos yun. Wala na pong liability ang SALN ngayon. Kaya 2023 yan yung desisyon ng Supreme Court. Wala na yan. Kaya mahina po itong SALN at itong unexplained wealth na sinasabi nila, hindi po to pwedeng hearsay lang. Kailangan po ebidensya dito at pinapasabi na pa yung tax record. Yung tax record naman yan, public record naman yan. Wala ka namang itatago dyan Walang tinatago dyan. Yung declaration mo, kung magkano kinita mo, halimbawa, kumpanya, negosyo, no? Halimbawa, Globe Telecom, malaking yan. I-declare nila kung magkano ang kinitaan nila sa taong ito. Yun lang. Ngayon, pag yung declaration ng kinita nung kumpanya ni BP Sara at ng asawa niya, ito yung kinita. Anong question mo dyan? Meron ba silang kumbaga ari-arian na galing sa public funds at nilagay nila sa tax declaration? Mahihirapan po silang patunayan yan. Kaya inuuna nila itong itong grave coercion. Medyo hindi sila mapapahiya dyan. Ganun lang gagawin. Papakita lang yung video. Yun pagdedebatihan na. Yan, mahirap yan. Yung SALN, butata sila dyan. Unexplained wealth. Itong bribery corruption. Ano bang ebidensya nila dito? Si Madriaga lang. Witness lang. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng hearsay. Dapat meron siyang personal knowledge, no? At meron ding backup na ebidensya na corroboration dito sa sinasabi ni Madriaga. At gagawin din yung evidence ng defense si Madriaga, pati si dating Senator Trillanes. So, mangangamote yung mga yan. Ito kasing si Madriaga, alam na ng taong bayan na ito'y hinugot lang sa kulungan para gawing
Ano ba yung lagi nating sinasabi? Yung gawa-gawang witness lang, no? Meron tayong sinasabi doon lagi. Nakalimutan ko. Alam natin, fabricated lang itong si Madriaga. So, yan po ang ang naging observation natin diyan sa unang araw ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte. At the end of the day, binigyan diin ng respondent, talagang tinukoy ang prosecution na si Vice President, although akusado siya ay nananatiling merong presumption of innocence. Yan, sabi ng prosecution, ng defense, ni-remind niya ang prosecution na hindi dapat makalimutan ito ng prosecution. May presumption of innocence si BP Sara until proven otherwise. Kasi sa pananalita ng prosecution, tama, parang sinasabi na nila na guilty na. No? Doon sa opening statement na nagdrama-drama, tumula si Luistro, ang opening statement niya, guilty na eh. Kaya, kumbaga, isinampal ni Attorney Sison, there is a presumption of innocence. Hindi dapat makalimutan ng abogado yan, pero kinakalimutan nila. Dahil nga ginagawang propaganda itong impeachment trial. So hanggang dito na lamang po sa ngayon. See you next time. Bye-bye.